How are you? Kumusta po ang ating araw na ito? Kamusta po ang inyong pakikinig sa State of Lying Address ni Marcos Jr.? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo habang tayo po ay magkakaroon ng ilang mga analysis po hinggil sa naganap na State of the Nation Address daw ni Pangulong Marcos Jr. Luz Minda Cabanilla, hello po. Mills May at Ma'am Christine Wilson, kaway. Kamusta po kayo, ma'am? At sana po ay nasa mabuting kalagayan din po kayo. Habang hinihintay po natin yung iba na makapag-join sa ating live sa ating Talakayang Bayan episode na ito. Jocelyn Lanoy, Vivian Gatdula, George Marañon, Chanel and Edward, and Michael Binesen. Ayan. Gandang gabi po ka Eric. Maraming salamat. Pinafern Ponti Cecil, watching from Virginia Beach. Virginia ba? Tama ba ako? Vivian Gatdola, good evening sir, from Quezon City. George Marañon, si Marilyn Demson. Japet Sotejo, watching from Belgium sir. Thank you Japet. Fam Account, good evening ka Eric. MC Kaway and Francisca Zurilia. Sunukoy Magto, budol na naman, pati si Tori naging champion, walang kalaban. Comedy talaga ito si Marcos Jr. Pinatulan pa niya ang katsipan ng kanyang inappoint na pitbull na si General Diwata Tori. Orfa Montalban, hello ka Eric, hindi pa ako nanood, sayang lang oras ko. Opo, hindi rin pa ako nanood. Ako po ay nag-analyze na lang mula po sa mga reports o ulat ng iba't ibang mga media outlet. Junjun Bor, di ko kaya panoorin yung sona ng isang adiktos na presidente. I salute you, ka Eric, no? Good afternoon. Watching from Lewisham in London. Ayan. Francisca Zorilia, Eli Amboy, Babysita de los Reyes. Good evening ka Eric. Bobby Lumeda, watching from Brunei. Sir Eric, magandang gabi. Charlie Kiatchon, Charlie Chak. And then si Sydney Wan. Nagi Jastro, God will protect you always. Rosel Bariza, ayong gabi ito Eric, watching here from Davao del Norte. Thank you. Aniwar Nalag, hindi worth it panoorin. Tama. Andrea Gueco, ayan. Sino pa mga nandito sa Facebook, no? Maya-maya magsimula na po yung ating Talakayang Bayan. Hindi po ako nakinig, puro bola. Tama po kayo, sabi ni Marisa Andales. Cordafia, good morning to you, Sir Eric. Andrea Gueco, watching from General Santos City. Christine Madria Ledesma. Good evening, di din kami nanood ka Eric, sayang lang ang oras. Good morning to you ka Eric, sabi ni Cordafia. Okay. Mga kababayan, start na po tayo at maya-maya po nandyan na Risa Jane Nagumo. Hi, Ma'am Risa from Japan. Ayun, inaayos ko yung stand ko para malaglag sa aking cellphone holder. Sa mga kababayan, hindi rin po nanood si Ka Eric. No? Kasi alam naman natin ang totoo at tunay na kalagayan ng ating bayan. We don't need a president that has no moral ascendancy, a president that is morally bankrupt, a president that is corrupt, inutil, incompetent, and does not deserve to be the leader of the Filipino people. We don't need that kind of person to tell us kung ano ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Tama po ba? I hope you agree with me, no? Mga kababayan, hindi po natin kailangan ng isang Bongbong Marcos Jr. para tayo po ay mabigyan ng kaliwanagan kung ano ba ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Sapagkat nararanasan po yan at nagkakaroon po kayo ng direktang buhay na karanasan o buhay na karanasan rather sa inyong araw-araw na pag-exist bilang mamamayang Pilipino kahit pa na ang iba po sa atin na nakikinig ngayon sa ating live stream ay nasa ibang bansa na po. I know for sure, alam natin lahat kung ano po at alam nyo rin po ang tunay na kalagayan ng sambayanang Pilipino na lalo po tayong lumulubha at lumalala. Kaya nga, walang gana ang mayoriya ng mga Pilipino na makinig. No, wala pong katuturan
walang tamang direksyon, walang kabuluhan, walang kahulugan ang kanyang mga pinagsasabi. Subalit kailangan po nating maglinaw. Kailangan po nating magkaroon ng pagpapaliwanag sa talakayang bayan na ito upang mabigyan din po ng pagpapataas at pagpapaangat ang ating kamulatan kung ano ba talaga ang mga nasa likod ng mga ulat ng pagpapahayag nito ni Marcos sa kaninang kanyang bulatik delivery of message sa Kongreso. Una, kapansin-pansin po doon, maraming mga senador ang hindi nag-attend. No? Ang pagkakaalam ko lang, wala po doon. Sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, tama po ba? Senator Robin Padilla, if I'm not mistaken. At wala din yata doon ang kanyang kapatid, no? Si Senador Amy Marcos. No? At marami pang iba, sina Congressman Pulong Duterte at iba pang mga kongresista from Davao ay hindi po nag-attend. They walked out of the halls of Congress, lalo na po ng panahon na magbubutuhan na para kay Martin Romualdez. Akala ko ang kanyang kaberks at kaibigan na si Albi Benitez ng Bacolod, Bacolod City, ay tatakbo daw na parang mag-challenge kay Romualdez, no, sa pagka-speaker, hindi naman pala nagtuloy. No? Wala naman talagang totoong kalaban dyan si Romualdez na maninindigan sa kanya upang maghari-harian dyan sa Kongreso. No? Until nandyan po ang kanyang bugok na presidenteng pinsan, nakapareho niya ring bugok Tambaluslos, mananatili po dyan si Martin Tambaluslos sa kanyang abusado na pwesto bilang Speaker of the House. No? Si Chis Escudero po, mga kababayan, ay nanatili pong Senate President. And I think he was able to get 15 votes or 16 votes sa mga senador sa pagkakaalam ko upang manatili po siya sa pagiging Pangulo ng Senado. But nevertheless, kailangan po nating puntahan ang ilang mahalagang pagpapaliwanag sa mga binanggit ni Marcos na walang katuturan at subalit may karapatan tayong singilin ito sa kanya. Number one, nagpapitik-pitik po siya ng pananalita na wala namang deliberate or categorical purpose. Kung anong gagawin niya, no? Sabi niya, mahiya naman kayo doon sa mga nagnanakaw sa kabanang bayan, lalo na sa mga flood control project. Iimbestigahan natin sino ang mga nakikinabang nito. Bugok! Imbestigahan mo sarili mo. Imbestigahan mo pinsan mo. Imbestigahan mo mga aliporis ninyo kung saan 85% ng mga kontratista nitong kinukurakot na flood control project ay mga congressman mismo. Kaya nga pinagtatawanan at pinalagan, binabatikos ng taong bayan itong bulatik ni Marcos. No? Mahiya naman kayo, mahiya ka sa sarili mo. Hindi nga kayo nagbabayad ng mahigit kumulang 203 billion pesos na estate taxes. Buwis po ito sa mga ari-ariang ipinamana ng kanilang ama o ng kanilang pamilya kina Marcos, no? At ang estate administrator nila ay si Bongbong Marcos. There is now a Supreme Court finality of ruling na dapat magbayad ang pamilya Marcos ng 203 billion pesos sa mga buwis na ito. Yan po ay final and executory. Hindi ito kinikilala ni Marcos. Kaya mahiya ka naman, walang hiya. Yun po dapat ang tawag sa kanya. Mahiya ka naman ng walang hiya. Sabi ni Lea Salvador, mas gusto ko pa manood ng mga vlog mo kaysa Sona ni Marcos. Thank you, Lea, for your support. I deeply appreciate. So dapat po nating maintindihan that Marcos is making nothing but rhetorics. Puro salita, puro ngawa, walang gawa. Kasi hindi naman talaga alam niya ang mamumuno. Subalit tayo namang mga mamamayan, kailangan din nating ituloy-tuloy ang ating kamulatan, ang ating pagmumulat ng sarili para po pag dumating ang pagkakataon na kumilos na ang mayoriya ng sambayan ng Pilipino ay nabuo na po natin ang ating desisyon with discernment o pag-unawa that we are not just on the bandwagon but rather we are doing actions on the discernment ng ating kalagayan sa pamamagitan ng mga pag-aaral natin ito. Sabi ni Kwan, ni isang viewer natin, nawawala eh. Good afternoon kay Eric, paano po malaman? Hindi ko alam kung ano itong nangyayari sa cellphone. Mabilis po nawawala yung message.
umaakyat siya, no? Wait lang mga kababayan. Kahit kapatid niya hindi nakinig sa kanya. Sabi ng ating viewer. Mga congressman, mayong gabi, may nakita kasi na akong message na moves, yes, ka Eric watching from Belgium, nabasa ko na ito. Sa mga nagme-message na watching gabi from San Jose del Monte, Rose Pilingon. Dito naman sa YouTube, Milagros Alvarez, shout out naman ka Eric. Rosalinda Mirwal, ka Eric watching from Iloilo City. Oha! Good evening everyone watching from Hong Kong. Asiana D. Eli Amboy, hello sir, watching from Singapore. Meryl Nasol, good evening. Shout out people, nakakahiya talaga itong PNP na to, walang kamoral-moral. Sabi ni The Buzzing Queen. Okay. Mga kababayan, bago po natin komentaryuhan yung kawalang katuturan at walang tamang pag-iisip ng mga diskarte for publicity stunt ni General Diwata Torre na pinalakpakan pa ni Bongbong Marcos daw. Hindi ko naman siya napanood, parang na-mention lang. Puntahan po natin itong accountability sa pananagutan po ng mga magnanakaw sa Kabanang Bayan. Sabi ko nga kanina sa aking unang live, nung araw na ito tungkol sa State of the Nation Address, sa punto de vista ng taong bayan, Marcos' achievement, among other things, sa kapalpakan at kabulukan ng kanyang gobyerno, is the restoration, monumental restoration, of systematic plunder and corruption sa public fund na pinabayaan niya, kinonsinti niya, at alam naman niya na ang kumukumpas ng mga ganitong flood control projects, mga pork barrel na ito, na dinadambong, dinadaya, at kinukulimbat ng mga kongresista, politiko, na kaanib sa kanilang alyansa, pinangungunahan po ito ng kanyang pinsan. It is Martin Romualdez, alam niya ni Marcos, na siya mismo ay pasimuno nitong nakawan sa Kabanang Bayan. In fact, ang mahigit 470 billion pesos na pork barrel nila Martin Romualdez at na mga aliporis niya, alam din ni Marcos ito. Kasi pinirmahan nga niya ang budget For example, nagugulat na lang po ang DPWH kung bakit may mga karagdagang flood control, may mga infrastructure projects na hindi po na programa sa National Expenditures Program or NEP na isinusumiti po papasok sa deliberation and discussion and approval ng Kongreso. Nagugulat na lang po ang mga agencies of government na under po yan sa Office of the President na may mga isinisingit ng bilyon-bilyon na mga pondo at pinipirmahan ni Marcos. So ibig sabihin po, kung nakalusot itong mga ninanakaw at dinadaya na mga flood control projects at mga pork barrel na pinapalusot ng kanyang pinsan, hindi ibig sabihin kasabwat din po si Marcos. Kabahagi din po siya sa ganitong uri ng kalakaran, ng paglaganap ng tinatawag nating monumental degree of the restoration of corruption and plunder. So wala pong ibang sisisihin dito, kundi dahil hindi naman po maitutuloy ang pagnanakaw na yan at mga pagpapalusot ng mga pondo kung hindi po pinipirmahan ang budget nang naaayon doon sa mga ginagawa ni Marcos. Alam niya na may mga butal-butal. Alam niya na may mga blanco sapagkat sinabihan siya. Kaya nga noong December 20 dapat ang pagpipirma ng GAA 2025 o yung General Appropriations Act of 2025, subalit umabot po ng December 30 last year, 10 days. Hinihilot pa po kasi nila yung mga blanco na pinalusutan po ng pondo ng mga sindikato at mga magnanakaw na alipores ng kanyang pinsan at isiningit nila ang mga ayuda, mga pork barrel at pinayagan ni Marcos. Hindi po ba no less than Congressman Toby Chanco ang nagbulgar na noong panahon ng kasagsagan po ng paghahabol nila Martin Romualdez na mapapirmahan po ang pang-apat na impeachment complaints na siyang inilusot nila habang naka-archived ang tatlong mga nauna nang naisumite noong na file noong December 2024, di po ba ibinraso, ipinilit ni Martin Romualdez as per revelation ni Congressman Toby Chanco ng ang DBM ay magkaroon po ng early and conditional release ng 90 billion pesos. 90 billion po ito dahil ito ang ginamit
para sa panunuhol doon sa pirma na kinakalap at tinitipon po nila Martin Romualdez mula sa mga buaya at mandarambong ng mga kongresista na nakatanggap po ng between 100 million pesos to 150 million pesos. Ngayon magtatanong si Marcos kung sino daw ang mga dapat mahiya dito sa pagkakawala at pagkakalusaw ng pondo ng bayan, lalo na po sa notorious na kinakawak nila na uri ng proyekto na ang pangalan po ay Flood Control Project. Ayun, mga kababayan, di po ba headline kaninang araw na ito sa Philippine Daily Inquirer ang pahayag ni Ping Lacson, no? Although author din po ito, si Ping Lacson, no? Co-author ito sa Joint House Committee or Joint Senate and House Resolution number 10 na pinapayagan po ang extraordinary expenses and other expenses na idideklara mo as extraordinary nang wala na pong liquidation of receipts, kundi liquidation by certification lang, no? Pero that's another point. I-set aside muna natin ito. Siguro, natablan din po ng kahihiyang konti, mga unang pulgada lang. Mga ganito lang po ang na tumabla o tumalab na hiya ni Marcos. Kaya in-include niya bigla sa kanyang speech yung mga involved daw sa pangungurakot sa flood control project. Aba, mahiya naman kayo. Hey, paano niya hindi ma-include ng biglaan sapagkat sumasambulat ang galit ng mamamayan? Kahit pa hindi sabihin ni Ping Lacson yan, at kahit hindi pa nag-land sa headline po ng Philippine Daily Inquirer, alam ng taong bayan na ninanakaw, kinukulimbat at dinodurubo po ang mga flood control projects na ito na walang ibang naglunsad na mga pundo na yan at nangungontrata at nagpapatupad para kulimbatin at durubuhin nila, kundi mga kongresista mismo. So we don't need Ping Lacson actually to tell that about us, no? Hindi yan dapat pa nating antayin na pwede nang si Ping Lacson lang ang pwedeng mag-point out niyan, mga kababayan. But because it was taken as a headline by Philippine Daily Inquirer po, napilitan tuloy si Marcos na tablan po ng isang pulgadang kahihiyan. Kaya minensyon niya na kanyang daw paiimbestigahan ang mga nangungulimbat o nandaraya o nangungurakot sa mga proyekto ng gobyerno, lalo na sa flood control project. Ang kulukoy na Marcos, kaharap na niya. Kaharap niya mismo ang mga magnanakaw. Kaharap niya mismo ang mga buaya. Kaharap niya mismo ang mga mandurubo na mga politiko na sapagkat pumapalakpak sa kanya. Habang pinapalakpakan siya, sinasabihan siyang gago. Ulol, kami yun. Sorry for my words. Gago, ulol, kami yun. Habang sinasabi ni Marcos ang ganito, ang mga involved sa pagnanakaw o mga pangungulimbat at pandaraya sa mga proyektong flood control projects at iba pang proyekto ng gobyerno, mahiya naman kayo at paimbestigahan ko ito. Ba, pumamalakpak ang mga durubo at magnanakaw. At may sinasabi pang, gago, ulol, kami yun. Hindi alam ni Marcos na ang kaharap niya, sabi ni Violet Periwinkle, watching you from Palau Island. Okay, thank you. Natawa tuloy. Natawa ako pati sa joke ko na yun, ano. Gago kami yun. Ay, nako, si Tori nanalo na walang kalaban, sabi ni Vivian Gatul. So, malinaw po mga kababayan, na bulatik lang po ito. Marcos is not serious or will not do anything. Sapagkat kung totoo yun na sinasabi niya na kanyang papanagutin, papaimbestigahan niya ang mga involved sa pagnanakaw at pandurubo sa kabanang bayan, hindi tinuro niya, kayo yun. Kayo ang tinutukoy ko. Mga walang hiya, mga tarantado. Dapat ginanon niya na, no? Kaharap na niya yung mga magnanakaw, eh. Tapos sasabihin pa niya na paimbestigahan pa niya. Bulatik. So kaharap na niya ang mga magnanakaw, and yet wala siyang magawa, Jenny Jen, ano? So salamat sa mga sa nakikinig ngayon dahil nagkaroon tayo ng comedic relief. Nagkaroon tuloy tayo ng komedya dito kay Marcos, no? So walang patutunguhan, walang aktwal at solido o konkretong hakbang na gagawin dito si Marcos. Ito po ay palusot na mga pahayag, pang propaganda lang.
para lang may masabi sa media. Sabi ni Milben Secretaria from Davao, Vicente Canillas, watching from Singapore, Carmelita Swanner. Mag-greet muna tayo ng ibang mga Segundo Mundano para kay BBM champion si Tory. Kaya mission accomplished ang pagdukot kay Pangulong Duterte o pagkidnap sa kanya. Okay? Tama po. Good evening, sir. No? Which brings me, masideway muna tayo, masigway. Naluha po ako ng mapakinggan ko at mapanood ko yung isang speech ni Pangulong Duterte na isinishare sa social media, sa TikTok, sa Reels, at even sa Facebook, no? Yung nagtatulumpati siya, na nagagalit siya, kung bakit ang mga intern doctors and nurses po sa Philippine General Hospital ay sila pa po, no? Mylene Bartolata from Parañaque. Sila pa po ang nag-aambag-ambag upang makapagbili ng mga gamot, no? O medisina para pangpalunas po sa mga nararamdaman ng mga pasyente na naa-admit po sa Philippine General Hospital. So, nang malaman po ito ni Pangulong Duterte, upon assumption of office, ay kanyang pinatawag po ang pamunuan ng Philippine General Hospital. Tinanong niya po ang siguro mga medical directors and yung management officers ng Philippine General Hospital. Ito po ang pangunahing sentro na pangpublikong ospital ng ating bansa. Diyan po yan sa may lungsod ng Maynila. Sakop yata yan ng area ng Taft area, no? Tinanong po niya yung pamunuan ng Philippine General Hospital tungkol sa kalagayang ito at nagsabi nga sila, for the whole year, around 64 million pesos lang po ang kanilang budget para sa medicine, sa mga supplies, no? Gamot lalo na, sa buong hospital at sa buong taon. So sabi ni Pangulong Duterte, maliit man yan. Nagsumagot daw yung mga officers ng PGH, no? Biglang sinabi ni Pangulong Duterte, lapit nga kayo dito, okay na ba sa inyo na bibigyan ko kayo ng 100 million pesos? Ang sagot po ng mga pamunuan ng Philippine General Hospital, ay opo sir, malaking tulong na po yun. Ang akala po ng mga taga-Philippine General Hospital, ang budget na ipabibigay ni Pangulong Duterte is for the whole year. Hindi. Yun pala ay for the 1 month only. 100 million pesos para sa mga gamot at medical supplies ng Philippine General Hospital upang magkaroon sila ng sapat na tulong medikal at serbisyo sa mga mahihirap na mga mamamayang Pilipino na nagkakasakit and are seeking out medical assistance and treatment from the Philippine General Hospital. Mantakin mo, 100 million pesos per month versus the 64 million per year na dati lang natatanggap ng PGH. Talagang matulo ang luha mo kay Pangulong Duterte, no? When it comes to serving the people. Ganon lang po siya magsalita, no? May swagger. Mayroon po siyang angas na kaya naman niyang panindigan, subalit yung katotohanan, ang puso po niya ay talagang nagmamahal sa kapakanan at kabutihan ng sambayan ng Pilipino. 100 million pesos per month for medical supplies, medicines, and basic needs, no, na maibibigay po na suportang pinansyal at pati na po gamot at mga serbisyo upang every month po ay magkaroon ng 100 million pesos. That's 1.2 billion a year para sa medical supplies and medicines na ginagamit po sa Philippine General Hospital. Never done before by any presidents, past and present, except by Rodrigo Duterte. Yan ang masarap pakinggan paulit-ulit kung yan po ang state of the nation na maipapahayag ng isang matino, maayos at talagang may paninindigan, tapang at malasakit at pagmamahal para sa sambayan ng Pilipino na uri ng Pangulo like former President Rodrigo Duterte. Yun po, no? Pasensya na, nasegue tayo doon. Kaya maliban po dito sa bulatik ni Marcos, nakaharap na niya ang mga magnanakaw, nakaharap na po niya ang mga kawatan ng flood control project, magpapaimbestiga pa siya. Mag-iimbestiga pa daw, mga kababayan. Hindi pa siya sigurado, Cleo Fortaleza, no? At pero kung totoo at seryoso sana
ang kanyang purpose na talagang sawatain at ipigilan na ang pangungulimbat sa kaban ng bayan, lalo na po dito sa puno ng iskandalo ng pagnanakaw at mga pandaraya sa flood control projects, na kung hindi siya nakikinabang dito sa mga korupsyon na ito at walang partida sa kanya ang mga magnanakaw na ito kasama ang pinsan niya, edi sana po sinabi na niya, kayo, iisa-isahin ko kayo. Pagkatapos nitong State of the Nation ko, ay kayo na ang isusunod ko na paimbestigahan ko. At walang kongresista na papayagan simula ngayong araw na ito na ma-involve kayo sa pangungontrata ng mga flood control projects at ano pa mang infra projects, at itigil na yung mga insertions ninyo, Martin Romualdez, na ginagawa nyo dyan sa loob ng Vice-Cam na yan, at ipinaparada nyo sa iba't ibang agencies of government yung mga pork barrel ninyo. Kung totoo na kontra siya sa ganyang mga ginagawa na pandurobo at pandaraya sa kaban ng bayan, hindi dapat sinabi niya ng direktahan. Wala eh. Of course, no? Sila din po ang nagpapartida niyan. Parang it's just like saying, kayong mga magnanakaw, nakapwa ko magnanakaw, mamaya na natin yan pag-usapan. Birahin ko muna kunwari kayo. Ayan ay gimmick ni Marcos, ano? Walang katuturan, walang sinseridad. Yan ang kaibahan po ni Pangulong Duterte, na siya po ay every own self while being severely compulsive and impulsive at creating and imagining his own version of a psychotic reality. Wow! Deep words describing Marcos, no? Ang cognitive defects. Kasi po ang epekto ng drugs ay apektado po ang iyong cognitive process. Pag sinabing cognitive process po, yung decision making mo, yung process of thoughts mo sa pag-evaluate ng tama o mali at pag-evaluate ng mga bagay ng naaayon sa tamang desisyon, apektado po yan. Yan ang ibig sabihin ng cognitive defects o cognitive deficiency resulting from chronic drug abuse. Yan ay medical explanation ng maraming mga doktor, no? Sabi ni Riza J. Nagumubongbong Marcos mo, bangag ka. Uplok! Galit na ang mga patriotic Filipinos in Japan. Ano? George Magan, hindi na nahihiya ang adik. Puro dada, 1% ang gawa. Kaya nga, sabi nila, si Marcos ang totoong Air Force. Sabi ko, bakit Air Force si Marcos? Kasi 99% air, 1% force. Si Marcos ay Air Force. Hindi po Philippine Air Force, ha? Kundi 99% puro hangin, air. Kaya 1% force. Kaya ang ibinigay na diskwento ni Donald Trump, 1% lang din. Yung mga magnanakaw, pinapalakpakan si Marcos. Oo, tama po kayo. Ka Eric Aslang, paano ba magpamanipula ang mga alagad ng pulis sa kay Senator kay Torre? Takot nga po sila na mawala ng trabaho at benepisyo, no? Bagoong Pilipinas bugok, ang sabi ni Soya Jisoo. So ito po, gusto nating linawin yan. Kay Pangulong Duterte po, he talks and he walks the talk. Ayun. Ang kanyang sinasabi, ginagawa niya. Mga kababayan, pag sinabi niyang tatapusin ko ang laglag tanimbala na sindikato sa airport na bumibiktima sa ating mga turista, sa ating mga kababayang overseas Filipino workers upang sila ay perwisyuhin, kutungan, wala pang 3 araw nang umupo siya, tapos talaga. Alam niyo nang ibig sabihin yan, literally tinapos talaga niya. Winasak niya mga sindikato at talagang pinalayas niya at pinatahimik na ng tuluyan ang iba. Klaro po yun. Yan po ang isang totoong leader. Ginagawa niya ang kanyang sinasabi, pinapanindigan niya ng kanyang tamang gawa ang kanyang mga inihahayag. Sapagkat kung ikaw ay presidente po, kapag ikaw ay nagsagawa ng public declaration o ng public speech, it is presumed that it has an effect of a policy of a government. Because the president is the head of the government and the head of state at the same time. So ang mga sinasabi at ginagawa ng presidente po ay may effect of a so-called policy. Policy po yun. Pag sinabi ni Pangulong Duterte na ang lahat ng mga kurakot sa gobyerno ay ipapahiya ko, your days are numbered,
at may kalalagyan kayo sa akin, ginagawa talaga niya. Dahil ginagawa niya ang kanyang nagiging pahayag, nagkakaroon po ng net effect of fear factor. Nagkakaroon po ng pagkatakot. Nagkakaroon po ng pag-aalangan. No? Yun po ang ibig sabihin yan. Sabi ni Cathy Case, di ba ka Eric, ang SONA ay report dapat. Kung may i-report ka, kagaya ni Pangulong Duterte, ang kanyang SONA ay kukulangin ng kalating araw kung i-report niya ang lahat ng ginagawa niyang mabuti sa tapang at malasakit at mga pagbabago at mabuting pamamahala. Kaya nga ay Bongbong Marcos Jr., kahit bigyan mo siya ng kalahating araw, wala siyang ibang marireport kasi ang unang achievement niya, nanumbalik ang lubusang paglaganap ng pangungurakot at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yun ang pwede mong ilitan niya. If we're talking about that SONA should have been a report of the President to the nation. Pero alam natin, wala siyang maire-report na matino at maayos kasi nga bulok at nabubulok ang kanyang gobyerno. Okay? So itong gimmick sa statement niya na paimbestigahan ko kayo, mahiya naman kayo, yan po ay mga statement na pang diskarte bulok ang style niyan. Para lang magkaroon ng publicity, may tinatawag lang na media bite, yung ikokot ka lang ng media, kunwari na para namang may mapapansin din. Kahit papaano, may pakonsuelo din siya. No? So, walang katuturan po yon sapagkat alam natin, nakabahagi po si Marcos sa tinatawag ng restoration of monumental and systematic plunder and corruption. Kaya nga hindi niya mabayad-bayaran ano? At ayaw nang kilalanin ni Marcos ang desisyon ng Korte Suprema with finality hinggil sa utang ng pamilya nila na 203 billion pesos. Estate taxes po ito. No? Estate taxes, ibig sabihin po, sa mga ari-arian na minana nila sa pamilya nila. At siya po ang estate administrator. At ito po ay siningil sa kanila ng BIR. At nanalo na po dito with finality sa desisyon ng Korte Suprema na hindi po pwedeng hindi bayaran ng pamilya Marcos ang accumulated 203 billion pesos na utang ng kanilang pamilya. Utang na ina, hindi po siya nagbabayad. Hindi siya nagbabayad, hindi niya kinikilala ito. So how would you have a moral authority when there is no moral clarity on your being and character bilang isang bulok at umiiwas din po sa pananagutan na magbayad ng tamang buwis ang pamilya nyo at hindi pa nga lubusang na ibabalik ang mga nakaw na yaman nila. Yan po ang totoo dyan. No? Expedito Remonde, Merciano Beluso. So, malinaw mga kababayan ang ating tinutumbok dito. Kung kaya wala po silang moral authority, including itong mga magnanakaw at mga mandurobo, mga mangungulimbat sa kaban ng bayan ng mga kongresista at ilang senador na kasabwat nila, they do not have the moral authority to assert and call out for accountability against Sara Duterte sapagkat mas malala pa po ang kanilang ginagawa. Mantakin mo, mahigit 1 trilyon pesos na pondo ng bayan ay inanod lang po ng baha papunta sa bulsa ng mga kawatan na politikong ito. And yet Marcos has no idea kung sino ang mga ito o common. Kulukoy. Sabi ni Risa J. Nagamo ng Japan Patriotic Defenders of the Nation, uplok mo bugok mo Marcos. Nagagalit na ang taong bayan. Nagagalit na mga audience natin. Ka Eric, totoo po ba ang free wifi sa buong Pilipinas? Sa guni-guni lang po yan ni Marcos. Even in the airports, hindi mo po magagamit ang free wifi. Even free tinapay, wala nga wifi pa. Boss Vince Gaming. Katawa-tawa talaga ito si Marcos. Pangalawa, mga kababayan, binabanggit po niya na nagtuloy-tuloy daw ang ating mabuting mga negosasyon upang tayo ay manatili na nasa tamang economic track. Wow, economic track ha. 52% po ng mga Pilipino ayon sa lahat ng survey, between 52% to 56% ng mga Pilipino nakakaranas po ng gutom kada araw. Meaning involuntary hunger. Ang ibig sabihin po niyan, hindi nila gustong maging gutom, subalit kulang ang kanilang income. Kulang din ang kanilang oportunidad na mabuhay. And there is a massive exclusion ng mga taong bayan na nasa laylayan upang sila ay makinabang din po sana sa sanay paglago ng ekonomiya
kung hindi puro bulok na politika ang inaasikaso ng gobyerno ni Marcos, no? Paano malaman ang sanhi, ang salin ng government official? Ayan po dapat ay pinapublish, no? Kung ako po ang nakapasok kami sa Congress, isa po yan sa ating gagawin. Ang public declaration of SALN must be an official, open, transparent information. Hindi mo na kailangang hingin yan as data privacy. Once you are in government, all that is related to your financial transactions and related to your financial status and property ay dapat nakaposte po yan. So for example, presidente, vice presidente, pababa, hanggang sa mga barangay captains po. Madaling gawin yan kasi databasing lang naman po, ang daming magagaling sa computer. Salansalin mo lang yun po yun, no? Isalansan mo lang siya by LGU, no? Halimbawa, Department of Agriculture, ito po yung mga officials niya. Ito po mga salin nila. When you are in the government, you become a public property of the people. And public property, for that matter, will include transparency on your financial status, on your property ownership, and your financial and property involvement and business interests. That should be an open public information. Pero walang batas kasi na nagmamando na gawin yan unless there is an investigation. Kaya nga ang unang tinanggal ni Marcos nang umupo po siya ay ang Presidential Anti-Graft Commission or Anti-Graft Committee, mga kababayan, na pinamumunuan ni Ginoong Greco Belhica. So malinaw na hindi niya gusto na imbestigahan at busisiin ang mga transactions at mga involvement ng kanyang gabinete at ng mga public officials under his term kung kaya niya binuwag ang Presidential Anti-Graft Committee na ito. So makikita mo kung anong direksyon ang tinatahak niya, no? So pangatlo po sa binanggit kanina ay hindi po niya ipinaliwanag kung anong ibig niyang sabihin that our foreign policy remain as is, na tayo ay everybody's friends and enemy to no one. Bugok na style ito po. Ang kanyang tapang-tapangan, digma-digmaan, at ang kanyang pagkikiskisan at isolation against China. Kung saan po nagresulta ito sa pagkawala ng more than $23 billion of potential investments for the country. And nawalan tayo ng mahigit kumulang po close to 2 million Chinese tourists ang pumapasok sa ating bansa, na wala po ito lahat. And we were also cut out dito sa 37% increase of foreign direct investment ng China na inilagak po niya sa mga bansang Malaysia, Indonesia, Vietnam, and Thailand, and Brunei. Sapagkat hindi po tayo nagkaroon ng mabuti at naaayon sa prinsipyadong pakikipag-ugnayan sa ating mga karatig bansa. In fact, virtually tayo lang po ang bansa na pumapayag na magkaroon ng militarization campaign ng Amerika sa paligid ng rehiyon ng Southeast Asia and even ng Indo-Pacific region by making our country virtually an extension of the forward military bases and all depository of war technology and war equipment of America that they cannot do in any country other than the Philippines in the entire Southeast Asia, Asia-Pacific, and Indo-Pacific region. Yan po ay hindi niya binanggit. Yan ba ang sinasabi niya na friend to all and enemy to no one? Kaya kailangan nating ipaliwanag ito. No? Hindi maintindihan kung anong pinagsasabi. Kaya nga po sabi ko, ang explanation ng mga medical experts diyan, when you are undergoing chronic drug addiction or chronic drug and substance abuse, ibig sabihin ng chronic, matagalan, no? Long time na pag-aabuso sa droga, ang apektado kaagad po diyan na nasisira at nalulugmok ang iyong cognitive processes. Ang iyong sitwasyon, nagkakaroon ka po ng cognitive deficiency. Ang ibig sabihin ng cognitive deficiency, sa pagpapaliwanag ng mga doktor, yan po ay ang iyong thought process, ang iyong decision making, at ang iyong presentation and articulation ng tamang ideya, at ang iyong sense of appreciation sa tama at mali ay apektado. Yan po ang epekto kung bakit minsan ang hindi niya ma-explain kung bakit may bagong departamento sa kanya mga speech na ang DepDep na po ang magpapatupad ng DepDep.
Hindi ko alam kung anong DepEd. DepEd ba yun? DPWH ba yun? DepEd. So, mabuti na lang at mayroon na tayong magagawa. Iipunin natin ang tubig baha para magagamit natin pagbaha. Hindi ko intindihan yun. Angela Bolivar, hi. Hindi ko rin alam yun, Rose Valle, kung paano po. Good PM ka, Eric. Di po ako nakinig. Mas gusto ko pang manood ng BBC Earth. Wow, maganda yan ha. Saka yung BBC History at yung Discovery History. Watching from Kyoto, Japan. Mabuhay ka ka, Eric. Nori Sakaguchi and Boss Ven Gaming, sabi niya. Ang daming katiwalian ka, Eric, ng gobyernong ito, hindi man lang tinalakay. Yeah, of course. Marcos was facing the most corrupt Congress na naging kaalyado at kaaliporis niya. How would you expect him to talk to them in reality check and with brutal frankness? Eh di, parang sinunog niya at binuhusan ng gasolina ang sarili niya kasi kasabwat nga po siya sa ganitong kalakaran ng pangungulimbat sa kaban ng bayan. Okay? At ang pangatlo, hindi niya po binanggit mga kababayan, na nalulugmok na ang agrikultura at manufacturing sector natin. Ang ating agriculture is an all-time 15-year low. Bagsak po ang kabuhayan ng milyong-milyong mga magsasaka, magbubukid at mga manggagawang bukid. Wala po silang nakikitang solusyon kung maibabangon pa ba ang ating agricultural sector ay samantalang wala at kulang po ang budget. Thank you sa nagpapakulay and also sa mga sumusuporta. I appreciate. Bagsak na bagsak po ang ating agrikultura. And because of that, mantakin mo, papapaniwalain tayo na may tag 20 pesos po na bigas sa mga kadiwa. Nanggagaling po ito na binibili ng gobyerno kung hindi po doon sa mga nakatago at nakalagak na mga bigas na lumang supply sa budigahan ng National Food Authority. Ito po ay mga bigas na nakatago na sa mga budigahan ng mga kartel ng bigas. Binibili ng gobyerno. In fact, nung eleksyon po nagpalabas si Marcos ng 15 billion pesos. Hindi natin alam kung chargeable yon sa kanyang Office of the President Contingency and Confidential Fund o chargeable yon saan? Sa DA, Department of Agriculture, para lamang ipalabas. During election, may gimmick po siya na 20 pesos per kilo ng bigas, which is artificial. Ang pagkakaroon po ng 20 pesos na per kilo ng bigas magaganap lamang kung ang ating agricultural sector ay may surplus of production. Ibig sabihin po, sumusobra sa ating pangangailangan ang bigas na ating na-harvest o na-produce. Hindi po totoo yun. Ang Pilipinas po, for the last 3 years na umupo si Marcos, is the world's #1 importer of rice. Samantalang agricultural country tayo. No? Kawawa ang taong bayan, sabi ni Renato. Tama ka ka, Eric, lugmok tayo. Yun ang hindi sinabi ni Marcos. Yun ang hindi niya binanggit. No? Our agriculture is a sunset industry. Palubog. Mantakin mo, only 28% ang mechanized and only 24% ang may irigasyon. Meaning to say, between 70% to 75% ng agrikultura natin ay atrasado. Panahon pa po ni Moses. Yung paggamit ng kalabaw at araro sa cultivation ng mga lupa, panahon pa po yan ng sibilisasyon na ang tao ay nagsisimula pa lamang sa tinatawag na horticulture and agriculture form of civilization nang sila po ay nagkaroon ng mga settlements sa Yangtze River, sa Mesopotamia o sa Tigris Euphrates River at sa Nile River. Yan po nagsimula dyan ang mga unang sibilisasyon nang madiscover nila ang agrikultura. Kaya po ang ating teknolohiya sa pagsasaka ay mga thousands of years ago pa. Ginagamit na po yung araro at kalabaw o farm animals. 70% ng ating mga production ng palay ay kalabaw at mga araro pang ginagamit. And only 28% po ang may mechanized system. Mga kababayan, ang malala pa dito, wala pong suporta para sa totoong farm-to-market road. Sa ilalim ni Marcos, ang nangyari po, bumalik ang mga farm-to-pocket road. Kinukurakot. Kaya po, lugmok ang agrikultura, lugmok din po ang kabuhayan ng milyong-milyong mga pobre o mahihirap na mga magsasaka at mga magbubukid. Kaya wala ka pong maasahan
na development of industrial and manufacturing sector. Kaya ang ating ini-export po ay kung hindi saging, mangga, abaka at pinya at mga kape ay ang ating lakas paggawa. We are the number one exporter of labor force. At dahil po dyan, 1.2 trillion pesos on the average. 1.2 trillion pesos on the average or almost 27% ng ating kabuuang kita nanggagaling po sa dugo at pawis na pagsasakripisyo ng ating mga overseas Filipino workers. Yan po ang dahilan kung bakit kawawang-kawawa po ang ating bayan sakaling magkaroon ng mga digmaan at mga sigalot sa iba't ibang panig ng mundo at nadidislocate po ang ating mga overseas Filipino workers sa kanilang kabuhayan. Imagine we are exporting not only saging, mangga, pinya, kape at mga durian at abaka na ngayon ay pinatawan pa ng Amerika ng 19%. Samantalang bukas, pag-uusapan natin ito, hindi lang pala ang Amerika ang nag-i-impose, nag-offer pala talaga si Marcos ng 75% na mga produkto ng Amerika ay zero tariff pagpasok sa Pilipinas. Hindi tayo maniningil ng taripa at customs duties. At samantalang hindi pumayag ang Amerika, humirit si Marcos na gawing 95%. So halos lahat pala ng mga produkto ng Amerika na papasok sa Pilipinas, sasakyan at iba pa, electronics among others, ay walang buwis, walang taripa. Wala tayong income at unfair yan para sa ating mga mamamayang Pilipino sapagkat maliit na nga po ang value ng ating ini-export ay pinipiga pa tayo ng hindi makatarungang panggigipit na mga taripa ng Estados Unidos. Hindi rin po niya sinabi yan, mga kababayan. Hindi niya rin po sinabi na doon pala kay Donald Trump ay ikinomit niya na okay lang na maglagak ang Amerika ng Typhoon missile system launchers at pati na po ang pinakamalaking deposituhan at paggawaan ng mga bomba at bala na gagamitin nila dyan sa Subic Naval Base sa Olongapo sa Zambales. Wow! Mga kababayan, terrible. No? May nag-message dito, sana merong umusbong na leader. Kagaya po ni Captain Traore ng Burkina Faso, no, Ibrahim Traore. Sana po, no? Pero ngayon, tinatarget din po siya ng Amerika, ng Central Intelligence Agency, and even ng mga intelligence special operatives ng France, upang nang sa ganun po ay huwag maging tuloy-tuloy na maging malaya at maunlad na bansa ang Burkina Faso sa Afrika. Ayun. So, mga kababayan, nakita na ninyo ang katotohanan. Needless to say po, that the Philippines remains to be backward in pre-industrial agrarian economy wherein we are always, every year, ay nakakaranas tayo ng trade deficit. Export-oriented, import-dependent kind of economy kung saan po ang ini-export natin ay raw materials at labor force, ang ini-import natin ay makinarya at mga finished products, therefore ang epekto po niyan ay trade deficit. At kapag may trade deficit at may budget deficit, ibig sabihin po kulang ang kita ng bansa. Lugmok at lubog tayo sa kahirapan at pangungutang. Kaya po hindi rin sinabi ni Marcos na sa 3 taon pa lang niya, umabot na po sa mahigit 4 trillion pesos ang inutang ni Marcos na utang na ina na ito upang gamitin ito na tapalan ang mga ninanakaw ng kanilang grupo na mga pundo mula sa pagnanakaw at pagpapalusot ng flood control projects at iba pa pong mga proyekto pang-infrastruktura na ginagamit ngayon upang sa pamamagitan ng pork barrel po ay makontrol ng grupo nila Marcos at Romualdez at ang walang katuturang ayuda here, ayuda there, which is nothing but a political bribery and political corruption. Iyan. Hindi po yan sinabi ni Marcos. Ang katotohanan na yan na inilubog niya ang ating bansa sa tinatawag na build, build, build no more, pero more utang. Bakit? Dahil every year po sa kanyang termino, nagkakaroon tayo ng humigit kumulang 1.4 trillion pesos budget deficit. Ang budget mo ay kulang po, ang ginagastos mo, kailangan mong utangin pa. O kaya kulimbatin at hold upin mo ang sariling bayan mo sa pamamagitan ng pagkuha ng pundo ng PhilHealth, sa pamamagitan ng pagbibenta ng mga gold reserves. Lahat ng ito hindi tinugunan ni Marcos. Kaya po hindi katakataka kung bakit binatikos at
pinalagan ng mga mamamayang Pilipino itong walang katuturan at puro kasinungalingan na State of the Nation address daw ni Marcos. That the people would like to call this State of Lying address. Marcos can only lie to himself and to his minions and to his colluders, but he can never lie forever to the people. Ang totoong State of the Nation, alam ng taong bayan. At alam nila anong solusyon. Lugmok ang gobyerno, bulok ang kanyang pamamahala, at itong dahilan kung bakit nalulubog sa utang, kahirapan at kagutuman ang mayoriya ng mamamayang Pilipino, and our country is soon going down to the dogs. At alam ng taong bayan ang solusyon. Palalayasin siya ng mga mamamayan in due time because he does not deserve to stay any minute any longer to become the president or remain as president where he is no longer capable to serve the interest of the people and the interest of the country. Muli, ang habilin ni Ka Eric, patuloy mag-aral, patuloy po tayo magtalakay na makabuluhan because ang informed na kaisipan ng taong bayan ay magpapalaya ng kanilang sarili sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos. Ang mulat na mamamayan ay sandigan ng kapangyarihan ng isang mabuting lipunan. Kung hindi man magaganap ang pagbabago ngayon, soon it will come with the people's power. Real power ng taong bayan that we will redeem the country, reform and transform our government and our society through the sovereign will of the people. Ang habilin ni Ka Eric po palagi, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Marcos and Romualdez are not the representation of the real Filipino people and the real Filipino society. We deserve better than them. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito po si Ka Eric signing off for a while. Thank you so much sa inyong pagsusubaybay, pagsusuporta, and don't forget to like, share, and subscribe also and promote our channel, Ka Eric Celis YouTube channel, Ka Eric Jeff Celis Facebook Live, and of course, Bigwas ng Agila. Sa YouTube at sa Facebook, hanapin nyo lang po at i-click ang follow and subscribe Monday to Friday, 11 a.m. Magkita-kita tayong muli. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. God bless everyone and your loved ones, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat.